Walang masakit pa sa pagkakanulo ng puso ng tahimik. Hello, ako si Marikit, 30 taong gulang, isang simpleng babae mula sa bayan ng Lipa sa Batangas. Hindi ako ang tipo ng babae na nagiging maingay kapag may problema, pero sa likod ng aking tahimik na mukha, may malalim na sugat na pilit kong tinatago. Ang kwento ko ay tungkol sa isang pag-ibig na inakala kong matatag, ngunit unti-unting nawala sa dilim ng pagwawalang bahala at pagkakanulo. Isang kwento ng pag-ibig na nauwi sa katahimikan na mas masakit pa kaysa sa anumang sigaw. Lumaki ako sa isang pamilya na nagturo ng pagpapahalaga sa pagmamahal at katapatan. Nang makilala ko si Sam, isang binatang taga Malvar, Batangas, akala ko siya ang aking magiging kasama habang buhay. Ikinasal kami sa edad na 27, puno ng pangarap at pag-asa. Sa umpisa, bukod tangi ang kanyang pag-aalaga. Palagi niyang hawak ang aking kamay tuwing naglalakad kami sa bayan, tinatanong ang araw ko at pinapaligaya sa mga simpleng tawa at kwento. Pakiramdam ko ay ako ang kanyang kayamanan na ayaw niyang mawala. Ngunit habang lumilipas ang mga taon, nagbago si Sam. Hindi nagbago ang kanyang anyo o boses, ngunit ang kanyang presensya ay tila nawalan ng init. Naging parang anino na lang siya sa bahay, naroroon sa katawan ngunit ang kanyang isipan ay laging nasa opisina o sa kanyang cellphone. Hindi na niya ako kinakausap ng buong puso. Para akong nakaupo sa tabi niya sa hapagkainan ngunit mag-isa sa isang malawak na silid. Ang mga simpleng tanong na dati palaging may sagot, parang nawala na sa aming relasyon. Hindi ko hinahanap ang pagtataksil. Ang hinahanap ko lang ay isang pakiramdam ng pagmamahal, kahit isang simpleng tanong na, "Kumusta ang araw mo?" na parang isang maliit na apoy na magpapainit sa malamig naming tahanan, ngunit wala. Dumating ang araw na habang nagbabrowse ako sa Facebook, may mensahe mula kay Marco, isang kaklase ko noong kolehiyo sa Quezon City. Simula sa isang simpleng pagbati, naging madalas ang aming pag-uusap. Unang mga araw, puro biro at alaala ang aming pinag-uusapan. Ngunit hindi ko namalayan, unti-unti akong naaakit sa mga mensahe niya. Naging dahilan siya ng ngiti sa aking mga labi sa gitna ng kalungkutan. Nagsimulang ako magtago ng cellphone tuwing may mensahe mula sa kanya, nililihim sa asawa, pinapasok ko siya sa puso ko nang hindi ko sinasadya. Hindi ito pisikal na pagtataksil, ito ay isang pagtataksil ng damdamin, mas masakit, mas mapanira. Alam kong mali, ngunit pilit kong pinaniwala ang sarili ko na wala akong ginagawang masama. Nag-uusap lang kami, lagi kong sinasabi sa sarili. Ngunit ang puso ko ay mas alam ang katotohanan bago pa man makarating ang isip ko dito. Hanggang sa dumating ang gabing bumagyo sa Lipa, ang gabing nagbukas ng pintuan ng lahat ng lihim na iyon. Hindi ko malilimutan ang gabing iyon sa Lipa. Ang ulan ay bumubuhos ng malakas, parang sinusubukang hugasan ang lahat ng sakit na nararamdaman ko. Ako si Marikit, 30 taong gulang, isang simpleng babae na noon ay naniniwala pa sa pangakong pag-ibig, ngunit unti-unting nabigo. Sa unang bahagi ng kwento ko, naipakita ko kung paano unti-unting naglaho ang init ng pagmamahal sa aming bahay at paano ako napasok sa isang mundo ng lihim na pag-uusap sa isang dating kaklase, si Marco. Ngayon, ibabahagi ko ang simula ng paglalantad ng lahat ng lihim na iyon. Sa loob ng bahay namin sa bayan ng Lipa, tila naging malamig na pugad ang dating mainit naming tahanan. Si Sam, ang aking asawa, ay naging tahimik at malayo. Hindi na siya tumatanong o nakikinig sa akin, parang may ibang mundo siyang ginagalawan. Napansin ko na palagi na siyang nakatutok sa kanyang telepono at halos wala na siyang oras para sa akin. Ang pagkukulang na iyon ay unti-unting pumuno sa aking puso ng lungkot at pangungulila. Isang gabi, habang naglalakad ako sa sala, nakita ko si Sam na nakaupo sa tabi ng mesa, tahimik na nakatitig sa kanyang telepono. Hindi ko maintindihan ang kanyang iniisip, pero ramdam ko ang bigat sa kanyang mga mata, tila may tinatago siyang lihim. Ako naman, puno ng takot ngunit pilit na nagpapanggap na ayos lang ang lahat. Sa kabila ng lahat ng iyon, sinubukan kong lumapit sa kanya, umaasang muling magkakaroon kami ng magandang usapan. Ngunit sa halip na mga salita ng pagmamahal, sa gabing iyon ay unti-unting nawala ang mga ilusyon ko. Nilapitan niya ako ng may kakaibang katahimikan at may malalim siyang sinabi, "Marikit, pakiramdam ko, kasama kita ngunit nag-iisa ako." Hindi ko alam kung paano sasagot. Parang nawala ang lahat ng aking lakas at tapang.
Ang simpleng katotohanang iyon ay parang patalim na pumatak sa aking puso. Hindi nagtagal, nang hindi inaasahan, nakita niyang naka-open ang screen ng aking telepono at nakita niya ang mga mensahe mula kay Marco. Hindi ito mga salita ng pagtataksil na pisikal, ngunit puno ng damdamin at kwento na hindi niya naibigay sa akin. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagalit, kundi tahimik na umupo sa gilid ng kama. Ang mga mata niya ay puno ng lungkot at pagkabigo. Sabi niya sa akin, akala ko ang pagtataksil ay pisikal, pero ngayon naiintindihan ko na nagsisimula ito sa puso. At doon, sa gabing iyon, umiyak ako ng malakas. Humingi ako ng tawad, naipaliwanag ko ang aking kalungkutan at ang pangangailangang maramdaman na may nakikinig sa akin. Ngunit sinabi niya, hindi mo pwedeng gawing dahilan ang pagiging mag-isa para magtaksil. Ang pagiging mag-isa ay dapat solusyonan sa usapan, hindi sa pagkukunwari. Pagkatapos ng mga salitang iyon, umalis siya sa kwarto, iniwan akong nag-iisa sa dilim, kasama ang mga tanong na bumabalot sa aking puso, tanong na hindi ko pa kayang sagutin. Sa mga sumunod na araw, ang aming tahanan ay naging tahimik, malamig at puno ng mga sigaw na hindi naririnig. Sa kabila ng lahat, sinubukan kong ayusin ang sarili ko. Nilimot ko si Marco at sinubukang bumalik sa dati naming buhay ni Sam, ngunit natutunan ko nang ang ilang sugat ay hindi madaling maghilom at ang ilang mga puso, kapag nabali, hindi na muling magiging tulad ng dati. Ngayon, habang iniisip ko ang nangyari, hindi ko maiwasang magtanong, paano ba talaga nagsimula ang paglayo namin at hanggang saan ang kayang tiisin ng isang puso bago tuluyang masira? Sa mga araw na iyon, ako si Marikit, isang babaeng nahaharap sa isang malalim na krisis sa puso, sa gitna ng tahimik na pagkakanulo na unti-unting sumisira sa aking mundo. Napagtanto ko na ang pagkawala ng init ni Sam ay hindi nagmula sa isang saglit na pagkukulang lamang, kundi isang mabagal na paglayo na nagsimula ng hindi ko namamalayan. Ngunit paano nagsimula ang lahat ng ito? Ano ang mga dahilan sa likod ng malamig na distansya sa pagitan namin? Mula pagkakasal namin, marami akong isinakripisyo para sa aming pamilya. Inilagay ko sa likod ang mga pangarap ko, ang mga munting kaligayahan na dati kong pinapangarap para sa sarili ko, upang bigyang daan ang pagbuo ng aming buhay bilang mag-asawa. Naging masunurin ako, tahimik sa mga oras na gusto kong magsalita at palaging nakangiti kahit na may mga nangyayari sa loob na hindi ko masabi. Sa umpisa, si Sam ay maalaga at maalalahanin, lagi niyang pinaparamdam na mahalaga ako. Ngunit habang lumilipas ang panahon, tila unti-unti siyang naging abala sa trabaho at mga bagay na hindi ko na maunawaan. Ang aming mga usapan ay naging hinihinging obligasyon na lang. Sa bawat gabi, kapag nagkikita kami sa hapagkainan, nagiging magkaibang mundo kami. Wala nang mga tawa. Wala nang mga kwento. Ang bawat isa sa amin ay tila nakulong sa sariling mundo na hindi na nagkakaroon ng koneksyon. Sa isang banda, nararamdaman ko ang pagod ni Sam. Sa kabila nito, nasasaktan ako sa pagkawalang bahagi niya sa akin. Hinahanap-hanap ko ang isang tanong, isang simpleng salita mula sa kanya na magpaparamdam na ako'y mahalaga pa rin, na hindi ako nawawala sa kanyang puso. Ngunit ang sagot ay tahimik na pagkakaiba, isang espasyo na hindi ko alam kung paano papasok. Ang pagkalungkot na iyon ay nagdulot sa akin ng labis na kalungkutan, kaya't nang dumating ang mensahe mula kay Marco, hindi ko na napigilan ang sarili na tumugon. Si Marco, isang dating kaklase sa kolehiyo sa Maynila, ay isang tao na matagal ko nang hindi nakakausap. Ang kanyang mga mensahe ay tila sinag ng araw sa madilim kong mundo. Sa umpisa, mga simpleng pagbati lang, mga kwento ng nakaraan, mga tawanan sa mga alaala namin noon. Ngunit unti-unti ang mga pag-uusap namin ay naging mas madalas, mas malalim, at mas puno ng emosyon. Hindi ko na malaya na unti-unti kong inilalagay ang aking puso sa pag-uusap na iyon. Hindi ko sinasadya, ngunit ang bawat mensahe mula kay Marco ay naging dahilan ng aking mga ngiti. Naging lihim ko ang mga ito. Nililihim ko sa asawa ko, iniingat ko ang telepono tuwing may mensahe siya. Ang aking mga puso ay nahahati. Sa isang banda, mahal ko si Sam, ngunit sa kabilang banda, nararamdaman ko ang init mula kay Marco na matagal nang nawala sa buhay ko. Sa araw-araw, pilit kong pinipigil ang aking sarili na hindi lumalim pa ang aking nararamdaman.
Ngunit ang puso ko ay tila hindi na sumusunod sa utos ng isip. Habang lumalalim ang pag-uusap namin ni Marco, napagtanto ko na hindi ito pisikal na pagtataksil, ngunit isang pagtataksil sa damdamin, isang pagtataksil na mas mapanganib dahil ito'y hindi nakikita ngunit ramdam ng puso. Ngunit sa kabila ng lahat, naniniwala pa rin ako na may pag-asa. Gusto kong ayusin ang lahat, gusto kong ibalik ang init sa aming tahanan. Ang simpleng pag-asang iyon ang nagbigay sa akin ng lakas upang harapin ang bawat araw na puno ng takot at pag-aalinlangan. Ngunit alam ko rin na ang daan pabalik ay hindi madali, at baka sa kabila ng aking mga pagsisikap, may mga bagay na hindi na maibabalik pa. Ang tanong na bumabalot sa akin ngayon ay, paano ko haharapin ang katotohanang ang puso ko ay nahati, at hanggang kailan ko kaya tatakasan ang katotohanang ito bago tuluyang mabigo ang lahat? Pag-ibig na tila unti-unting nauupos, dito ako nagising sa isang malamig na umaga sa bayan ng Lipa, habang ako, si Marikit, ay nakaupo sa gilid ng kama, pinagmamasdan si Sam na tahimik na nagkakape sa kusina. Sa 4 na taon naming pagsasama, hindi ko inakalang mararanasan ko ang ganitong klase ng distansya sa pagitan namin. Sa mga unang taon, ang kanyang mga haplos at mga ngiti ay parang apoy na nagpapainit sa aking puso. Ngayon, tila isang apoy na unti-unting namamatay. Sa mga nakaraang bahagi ng kwento ko, naibahagi ko na ang mga pangyayaring nagdala sa akin sa isang lihim na pag-uusap kay Marco na nagsimula bilang mga simpleng pagbati lamang. Ngayon, sisimulan ko ng ilahad ang mga eksaktong pangyayari kung paano unti-unting bumagsak ang aming relasyon sa ilalim ng mabigat na anino ng tahimik na pagkakanulo. Isang gabi, habang umuulan ng malakas sa Lipa, ako ay nakaupo sa sala, hawak ang aking cellphone na may mga mensahe mula kay Marco. Ang mga salita niya ay parang musika sa aking pandinig, mga tanong tungkol sa araw ko, mga biro, at mga alaala namin sa kolehiyo na matagal nang nakalimutan. Sa panahong iyon, ang mga mensaheng iyon ang nagbibigay ng liwanag sa aking madilim na mundo. Hindi ko sinasadya na maging ganito kalalim ang aming pag-uusap. Nagsimula ito bilang mga simpleng palitan lamang, ngunit sa bawat araw na lumilipas, nagiging mas madalas ang aming mga chat. Nagsisimula akong mag-abang sa bawat mensahe mula sa kanya, at tuwing may maririnig akong notification, hindi ko mapigilang ngumiti. Sa kabila ng lahat, pilit kong pinipilit na paniwalaan na wala akong ginagawang mali. Nag-uusap lang kami, iyon lang. Samantala, si Sam naman ay tila lalong lumalayo. Hindi na niya ako tinatanong tungkol sa araw ko, hindi na niya ako hawak sa kamay kapag naglalakad kami sa plaza, at hindi na kami nagbabahagi ng mga pangarap tulad ng dati. Ramdam ko na ang kanyang puso ay nasa ibang mundo, isang mundo na wala akong bahagi. Isang gabi habang nakaupo kami sa hapagkainan, nagtangkang mag-usap si Sam tungkol sa kanyang nararamdaman. Ngunit ang mga salita niya ay malamig at puno ng pagdududa. Marikit, napapansin kong may iba kang tinatago, sabi niya ng diretsyo. Ako ay nagulat at hindi agad makasagot. Ang mga salita niya ay parang malamig na hangin na pumasok sa aking puso. Hindi ko alam kung paano magsimula, kaya't pinili kong manahimik. Ang katahimikan namin ay mas malakas pa sa anumang sigaw. Dito nagsimula ang unang bakas ng pag-aalinlangan sa aming relasyon. Sa mga sumunod na araw, unti-unti kong naramdaman na ang aming tahanan ay nagiging isang lugar na puno ng mga tanong na walang sagot, ng mga tingin na puno ng duda. Ang malamig na pag-uugali ni Sam ay nagdulot ng sakit na hindi ko matanggap, ngunit hindi ko rin alam kung paano ito aayusin. Ang kwento ko ay hindi pa dito nagtatapos. Sa mga susunod na bahagi, ilalahad ko ang mga pangyayari kung saan unti-unting nahaharap kami sa katotohanan at kung paano ito nakaapekto sa aming buhay bilang mag-asawa. Ngunit sa ngayon, ang aking puso ay puno ng pangamba at pag-aalinlangan. Paano kaya namin haharapin ang unos na ito? At hanggang kailan kami magtatagal sa gitna ng katahimikan na ito? Hindi ko malilimutan ang gabing iyon sa Lipa nang unti-unting bumagsak ang lahat ng aking mga pangarap. Ako si Marikit, isang babaeng nagmahal ng buong puso, ngunit nasaktan ng higit pa sa inaasahan ko. Sa mga naunang bahagi ng kwento, naipakita ko kung paano unti-unting lumayo si Sam sa akin at kung paano ako napasok sa lihim na mundo ng pag-uusap kay Marco. Ngayon, ilalahad ko ang nangyari sa gabing iyon na nagbukas ng mga pintuan ng katotohanan. Habang bumubuhos ang ulan sa labas, kami ni Sam ay magkasama sa sala. Hindi na kami nag-uusap ng madalas tulad ng dati.
Ang tanging naririnig ay ang patak ng tubig sa bubong at ang mga kaluskos ng hangin. Sa kabila ng katahimikan, ramdam ko ang bigat ng mga nakatagong emosyon. Nangako ako sa sarili ko na magtatapat na ako, ngunit hindi ko alam kung paano sisimulan. Biglang lumapit si Sam sa akin, hawak ang aking kamay ng mahigpit. "Marikit," sabi niya ng may halong lungkot. Hindi na ako makatiis sa katahimikan na ito. Pakiramdam ko, kasama kita pero nag-iisa ako. Napaiyak ako nang marinig ang mga salitang iyon. Sabi ko sa kanya ang lahat, ang aking kalungkutan, ang aking pangungulila, at ang mga usapan namin ni Marco na naging kanlungan ko sa gitna ng dilim. Ngunit hindi iyon ang nagulat sa akin. Pagkatapos kong sabihin ang totoo, tahimik siyang umupo sa gilid ng kama at binasa ang mga mensahe sa aking telepono. Nakita niya ang mga pag-uusap namin ni Marco, mga salita na puno ng emosyon na hindi na ibigay sa kanya. Hindi siya sumigaw o nagalit, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng sakit. "Sana naiintindihan mo," sabi niya, "na ang pagtataksil ay hindi lamang pisikal. Nagsisimula ito sa puso, sa mga bagay na hindi natin sinasabi." Hindi ko maipaliwanag ang bigat ng mga salitang iyon. Naramdaman kong bumagsak ang mundo ko sa aking mga balikat. Sa gabing iyon, umalis si Sam sa kwarto, iniwan akong nag-iisa sa dilim. Ang katahimikan ay naging masakit na katotohanan. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang mga susunod na araw. Ang aming tahanan, na dati ay puno ng pagmamahal, ngayon ay naging pugad ng lungkot at pag-aalinlangan. Sinubukan kong ayusin ang sarili ko. Tinapos ko ang pakikipag-usap kay Marco at nagbigay ng buong puso ko para kay Sam. Ngunit alam kong may mga sugat na hindi madaling maghilom. Sa bawat araw na lumilipas, ang takot na mawala siya ay nagiging mas matindi. Ngayon, habang iniisip ko ang nangyari, hindi ko maiwasang magtanong. May pag-asa pa ba para sa amin? At paano kung ang mga sugat na ito ay hindi na muling gagaling? Hindi pa rin ako makapaniwala sa nangyari sa amin ni Sam. Ako si Marikit, 30 taong gulang, isang babae na dating puno ng pag-asa at pagmamahal, pero ngayoy nababalot ng pag-aalinlangan at sakit. Sa mga naunang bahagi ng kwento, naipakita ko na ang mga pangyayari na unti-unting naglayo sa amin ni Sam at ang lihim na pag-uusap ko kay Marco na naging apoy sa aking puso. Ngayon, nais kong ibahagi ang mga iniisip ko matapos ang lahat ng iyon. Nangyari ang lahat sa isang gabi na bumagyo ang ulan sa Lipa. Nang makita ni Sam ang mga mensahe ko kay Marco, hindi siya sumigaw o nagalit, pero ramdam ko ang bigat ng kanyang pagkabigo. Ang kanyang mga salita na ang pagtataksil ay nagsisimula sa puso ay tumagos sa puso ko ng malalim. Hindi ko inaasahan na ganito ang magiging epekto ng aming mga lihim na pag-uusap. Mula noon, naging malamig ang aming samahan. Ang dating mainit na tahanan ay naging isang lugar na puno ng katahimikan at mga tanong. Sinubukan kong lumapit kay Sam, humingi ng tawad at ipaliwanag ang aking kalungkutan, pero tila hindi na niya ako nakikita sa parehong paraan. Ang kanyang pagtitiwala ay nasira at ang aming pagmamahalan ay nagdusa. Naisip ko kung paano sana naging iba ang lahat kung noon pa lang ay nag-usap kami ng bukas ang puso. Marahil kung hindi ako nagkulang sa pagpapahayag ng aking nararamdaman at kung si Sam ay nagpakita ng higit na malasakit, hindi sana kami napunta sa ganitong sitwasyon. Ngunit ang katotohanan ay nandito na kami ngayon, doon sa gitna ng isang relasyon na puno ng sugat. Sa kabila ng lahat, alam kong may mga bagay na hindi na mababago. Ang mga pagkakamali, ang mga pagtataksil ng damdamin ay may kaakibat na kaparusahan. Ngunit hindi ko pa rin kayang talikuran ang pag-asa na balang araw ay muling maghihilom ang aming mga sugat. Ang takot na mawala si Sam ay parang anino na sumusunod sa akin araw-araw. Natatakot akong baka siya rin ay maghanap ng ibang pag-ibig o baka tuluyan na akong iwanan. At higit sa lahat, natatakot akong baka ako ang dahilan ng aming pagkawasak. Ngayon, habang ako'y nagmumuni-muni, naiisip ko kung paano ko haharapin ang mga darating na araw. Paano ko maibabalik ang tiwala at pagmamahal sa aming relasyon.
At kung hindi man, paano ko malalampasan ang sakit ng pagkakanulo ng puso? Ang kwento ko ay patuloy na umiikot sa mga tanong na ito at sa mga susunod na bahagi, ilalahad ko ang mga pangyayaring susunod sa aming buhay, mga desisyon, mga pagsubok, at ang mga pagbabago na dulot ng trahedyang ito. Ngunit sa ngayon, ang aking puso ay puno ng pag-aalinlangan at pangamba, naghahanap ng liwanag sa gitna ng dilim. Hindi ko inakala na ang buhay ko bilang si Marikit, isang simpleng babae mula sa Lipa, ay malalagay sa ganitong malalim na pagsubok. Sa loob ng 4 na taon, pinagsikapan kong panatilihin ang aming pagmamahalan ni Sam, ngunit ang mga sugat na dulot ng lihim at katahimikan ay unti-unting sumira sa aming pagsasama. Ngunit ang kwento ko ay hindi pa rito nagtatapos, dahil may isang hindi inaasahang pangyayari ang nagbago ng lahat. Isang araw, habang tahimik akong nag-aayos ng mga gamit sa aming kwarto, napansin ko na may kakaibang pagbabago kay Sam. Hindi na siya kasing layo gaya ng dati. Hindi ko maintindihan kung ito ba ay dahil sa pagsisisi o may iba pang dahilan. Ngunit ang mga tingin niya sa akin ay may kakaibang lalim, tila may mga salitang hindi niya kayang sabihin. Pagdating ng gabi, habang kami ay magkasamang nagtatapos ng araw, nilapitan niya ako ng may kakaibang tapang. "Marikit," ang sabi niya, "may sasabihin ako na matagal ko nang iniisip." Tumigil ako sa paghinga, naghanda sa anumang sasabihin niya. Ngunit ang hindi ko inaasahan ay ang pagbubunyag niya ng isang lihim na matagal niyang itinago. Lumabas sa pag-uusap namin na sa kabila ng lahat ng mga nangyari, si Sam pala ay may sariling pakikibaka. May mga araw na siya rin ay nagdaramdam ng kalungkutan at pagkakahiwalay sa akin. Ngunit sa halip na mag-open up, pinili niyang itago ang lahat, lumayo ng kusa. Hindi niya ito sinabi dahil ayaw niyang masaktan ako, ngunit ang naging resulta ay lalong lumalim ang agwat sa pagitan namin. Hindi lang iyon ang nagulat sa akin. Sa gitna ng aming pag-uusap, napagtanto ko na may mga bagay din akong hindi niya alam tungkol sa akin, ang mga lihim na pag-uusap ko kay Marco, ang mga pangungulila na hindi ko nasabi ng harapan. Sa kabila ng sakit, nagkausap kami ng tapat, at para sa unang beses sa mahabang panahon, naramdaman ko ang pag-asa na maaaring maayos ang aming relasyon. Ngunit hindi pa rito nagtatapos ang kwento. Ang pagbubukas ng aming mga puso ay nagdala ng mas malalalim na tanong. Paano namin haharapin ang mga sugat na dulot ng pagtataksil ng damdamin? At paano namin muling ibabalik ang tiwala na nawasak? Sa mga susunod na bahagi, ibabahagi ko ang mga pangyayaring magpapakita ng mga bagong pagsubok at mga desisyong magbabago sa aming buhay. Ngunit sa gabing ito, habang kami ay magkatabi sa dilim ng kwarto, ramdam ko ang unti-unting pagbangon ng aming relasyon, isang pagbangon na puno ng takot, pag-asa, at mga tanong na hindi pa nasasagot. Ang kwento ko bilang isang babaeng nagmahal, nasaktan, at naghangad ng pag-asa ay patuloy na sumusulat ng mga pahina nito. Ngunit sa kabila ng lahat, naniniwala ako na ang bawat sugat ay may kakambal na pagkakataon para sa pagbabago. At sa gabing ito, naramdaman ko na ang simula ng isang bagong kabanata. Hindi ko akalain na sa gitna ng unos na bumalot sa aming buhay ni Sam sa Lipa, may lilimang lihim na matagal na niyang itinatago. Ako si Marikit, isang babae na puno ng pag-ibig pero ngayoy nahaharap sa pinakamatinding pagsubok ng aking buhay. Sa mga naunang bahagi ng kwento, naibahagi ko ang aming pagkakalayo at ang pagtatapat ng aming mga puso. Ngunit ngayon, ang pagsisiwalat ni Sam ay nagdulot ng isang napakalaking pagbabago, isang twist na hindi ko inasahan. Isang gabi, habang nakaupo kami sa harap ng maliit naming lamesa, unti-unting bumukas ang bibig ni Sam. "Marikit," simula niya ng may bigat sa tinig, "may isang bagay akong kailangang sabihin sa'yo. Hindi lang ako naglayo dahil sa trabaho o sa mga problema natin. Mayroon akong lihim na matagal kong tinatago." Napahinto ako sa paghinga, ramdam ko ang bawat salita niya ay parang isang patalim na tumatago sa puso ko. Lumabas na sa kanyang kwento na sa likod ng kanyang malamig na pag-uugali, may mga araw na siya ay dumaranas ng matinding depresyon at kalungkutan. Hindi niya ito ipinakita dahil ayaw niyang dagdagan ang sakit ko, kaya mas pinili niyang magtago, magpalayo, at maging malamig. Ngunit sa halip na maghilom, lalo lamang lumala ang agwat sa pagitan namin. Hindi pa rito nagtatapos ang kanyang pagsisiwalat. "Hindi lang iyon," dagdag pa niya, "may mga pagkakataon na naligaw rin ako, ngunit hindi pisikal.
Ang paglayo ko ay isang pagtatangkang protektahan ang sarili ko sa sakit na nararamdaman. Hindi ko alam kung paano tumugon. Ang mga salita niya ay nagpapakita ng lalim ng kanyang pinagdadaanan, ngunit ang mga sugat na dulot nito ay hindi madaling kalimutan. Sa kabila ng lahat, ang aming pag-uusap ay nagbukas ng pinto para sa mas malalim na pag-unawa sa isa't isa. Napag-alaman namin na pareho kaming sugatan at parehong naghahanap ng lunas, ngunit sa maling paraan. Ang aming mga lihim at pagtataksil ay hindi lamang paglayo sa isa't isa, kundi pagtakbo rin mula sa sariling mga takot at pangamba. Ngayon, habang hawak ko ang kamay ni Sam, nararamdaman ko ang isang kakaibang lakas. Hindi pa rin madali, ngunit may pag-asang unti-unting mabubuo ang aming tahanan. Ngunit ang kwento namin ay hindi pa tapos. Ang pagsubok ay patuloy at ang mga tanong ay patuloy na bumabalot sa aming isipan. Paano namin haharapin ang susunod na kabanata ng aming buhay? At hanggang kailan kami magtatagumpay laban sa mga aninong bumabalot sa aming pagmamahalan? Ang mga sagot ay nasa mga susunod na bahagi ng kwento ko, isang kwento ng pag-ibig, pagkakanulo at pagbangon. Ngunit sa gabing ito, ang aming mga puso ay naglalakad sa landas ng pag-asa kahit na puno pa rin ng takot at pag-aalinlangan. Hindi ko maipaliwanag ang bigat ng gabing iyon sa aming tahanan sa Lipa. Ako si Marikit, isang babae na sa kabila ng lahat ng sakit at pagkakanulo, pilit na naghahanap ng liwanag sa dilim ng aming relasyon ni Sam. Sa mga nagdaang bahagi ng kwento, naibahagi ko ang mga lihim, sakit, at pagtatapat na nagbukas ng pinto para sa isang bagong simula. Ngunit ang mga pangyayaring iyon ay nagdala rin ng matinding tensyon na para bang sumabog ang lahat ng damdamin sa isang iglap. Sa gabi ng aming matinding pag-uusap, ramdam ko ang alimpungat na pumapalibot sa amin. Ang bawat salita ay parang apoy na sumusunog sa hangin at ang bawat tingin ay puno ng mga tanong na hindi masagot. Si Sam, na dati kong iniisip na mapagkakatiwalaan, ay tila naging estranghero sa harap ko, isang estrangherong may mga lihim na hindi ko maintindihan. Ang mga sugat na dulot ng pagtataksil ng damdamin ay naging mga sugat na pisikal na nararamdaman ko. Ang bawat pag-iyak, bawat pag-aalinlangan ay tila isang bagyong hindi na mapipigilan. Ang aming tahanan, na dati ay pugad ng pagmamahal, ay naging isang lugar ng mga sigaw na hindi marinig, mga luha na hindi makita. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may kakaibang lakas na bumabalot sa akin. Parang ang lahat ng mga emosyon ay sumabog upang bigyan daan ang isang bagong simula, isang simula na puno ng pag-asa ngunit puno rin ng takot. Ang aming relasyon ay tila isang apoy na nagliyab ng malakas, ngunit sa likod ng apoy na iyon, may posibilidad na muling umusbong ang init na matagal nang nawala. Sa puntong ito, ang lahat ay nasa alanganin. Ang bawat desisyon, bawat salita ay may bigat na maaaring magbago ng aming kapalaran. Ang mga pangyayari ay parang isang pelikula na puno ng mga eksena ng sakit, pag-asa at pagdurusa. Tila ba ang bawat sandali ay isang laban sa pagitan ng pag-ibig at pagkawasak. Ngayon, habang ako'y nagmumuni-muni sa dilim ng gabi, hindi ko maiwasang itanong, hanggang kailan kami magtatagal sa ganitong estado? At ano ang magiging katapusan ng kwento namin ni Sam? Ang mga sagot ay nananatiling lihim at ang mga puso namin ay patuloy na naghahanap ng daan sa gitna ng unos. Ang kwento ko bilang si Marikit ay patuloy na umiikot sa tindi ng emosyon at pagsubok. Ngunit sa kabila ng lahat, naniniwala akong may liwanag sa dulo ng madilim na daan. At sa pagdating ng bukang liwayway, ang aming mga puso ay maaaring muling magtagpo o tuluyang maghihiwalay. Sa kabila ng lahat ng unos, luha at mga sugat na aming tiniis ni Sam sa aming tahanan sa Lipa, naramdaman ko na ang kami ay nasa bingit ng isang matinding desisyon. Ako si Marikit, isang babae na naglakbay sa dagat ng pag-ibig, pagkakanulo at pag-asa. Sa huling bahagi ng aking kwento, nais kong ilahad ang mga pangyayari na nagdala sa amin sa isang punto na hindi na namin alam kung saan patutungo ang aming landas. Matapos ang gabi ng matinding pag-uusap, tila unti-unting bumalik ang init sa aming relasyon, ngunit hindi ito naging madali. Ang bawat araw ay puno ng mga pagsubok, ang takot na muling masaktan, ang pagdududa sa bawat salita, at ang pangamba na baka ang lahat ay mauwi lamang sa pagkasira.
Si Sam ay naging tahimik, mas maingat sa mga kilos at salita, habang ako naman ay pilit na nagpapakatatag, naglalaban sa mga alaala ng nakaraan at sa pangarap ng kinabukasan. Isang araw, habang naglalakad kami sa tabing dagat ng San Juan, Batangas, pinilit naming harapin ang aming mga takot. Sa gitna ng malamig na hangin at mahinang alon, nagpasya kaming mag-usap ng tapat. "Marikit," sabi ni Sam, "hindi ko na kaya ang panlilinlang sa sarili ko. Kung kaya nating ayusin ang lahat, sisimulan natin mula sa simula. Pero kung hindi, kailangan nating maging matapang at harapin ang katotohanan." Ako naman, na may luha sa mga mata, ay sumagot, "Sam, mahal kita, pero kailangan nating maging tapat sa isa't isa at sa sarili natin. Ang pag-ibig ay hindi lang tungkol sa mga magagandang araw, kundi pati sa mga unos na kailangang pagdaanan ng magkasama. Ngunit hindi ko rin maikakaila ang takot sa aking puso, takot na baka ang aming pagsisikap ay hindi sapat. Takot na baka ang sugat na dulot ng pagtataksil ng damdamin ay hindi na maghilom. Sa kabila ng pag-asa, ang mga tanong ay nananatili. Magkakaroon pa ba kami ng pangalawang pagkakataon? O ang aming kwento ay magtatapos sa isang malungkot na pamamaalam? Sa gabing ito, habang nakatitig ako sa bintana ng aming bahay, nararamdaman ko ang malamig na simoy ng hangin na parang nagdadala ng mga sagot na hindi pa handang dumating. Ang kwento ko ay isang paalala na ang pag-ibig ay isang labanan ng puso at isip, ng katotohanan at pagkukunwari. At sa pagtatapos ng lahat, ang tanging tanong na bumabalot sa aking isipan ay, sa pagitan ng pag-asa at pagkawasak, saan ba talaga matatagpuan ang tunay na kaligayahan? Ang sagot ay nananatiling lihim, isang misteryong naghihintay ng susi upang mabuksan sa susunod na kabanata ng aking buhay.